Naglilihi ka ba at kung ano-ano na lang bigla ang pumapasok sa utak mo? Biro ni Andrew nang tawagan ko siya kinabukasan, pagkagising ko para sabihin ang aking plano, ang pakasalan si Gigi ngayong araw na ito. Alam mo naman kung anong nangyayari. Maybe this really is the best thing to do, because sooner or later kailangan na talaga niyang maging tuwazon, legally. Everything is coming into place now. At kung makasal na kami, mababawasan kahit paano ang alalahanin ni Dad, paliwanag ko. Narinig ko ang mahinang pagbuntong hininga ni Andrew sa kabilang linya. I understand. Wala akong problema dyan. Pero ang dapat mong kausapin, ang asawa ko, payo nito. Kaya naman nang matapos kaming mag-usap, si Tintin agad ang tinawagan ko. Sinabi ko sa kanya ang mga nangyayari at kagaya ni Andrew ay naunawaan naman niya ang sitwasyon. Hindi ko rin itinanggi ang pinakamatinding dahilan kung bakit gusto kong pakasalan si Gigi bago matapos ang araw na ito. Mahal na mahal ko ang kapatid mo. Waiting for her to grow is a very nice thought, but that's not the reality sa sitwasyon naming dalawa. Let's be realistic, magkasama kami ni Gigi sa isang bahay. Hindi pwedeng hindi kami matutukso sa isa't isa. So bago pa man mangyari yon, at least we're legally married, paliwanag ko. Hindi ko na sinabi sa kanya na napakatagal ko nang nagpipigil ng nararamdaman. Dahil sa nangyari kagabi, naputol na ang manipis na PC na nagdudugtong sa aking pagtitimpi. Gigi was dangerously sexy last night and could barely keep it together, kaya lumatbas na agad ako ng kanyang silid. Pero hindi ko maipapangako na matatapos ang araw na ito na walang mangyayari, dahil buong magdamag niya akong hindi pinatulog at tuwing maaalala ko ang kanyang anyo kagabi, sumisikip ang aking pantalon at tila may gustong kumawala mula roon. Sinabi ko kay Tintin na mamayang 3 ko balak pakasalan si Gigi. Ang sabi nito ay siya na raw ang bahalang mapagpunta kay Gigi sa address na ibinigay ko. Tinanong ako ni Tintin kung bakit daw hindi ko na lang sabihin kay Gigi ng diretsyo ang plano ko. Simple lang, it's a shotgun wedding para hindi na siya magdalawang isip pa. Kapag nasa location na siya, hindi na siya nakakatanggi pa. Call it selfish, pero saan ba ang punta ng lahat ng ito? Hindi ba't sa kasal din naman? Randam kong papayag si Gigi pero mabuti na rin yung siguradong darating siya. Nailig na lang ako sa aking sarili at hindi makapaniwalang darating ako sa ganitong punto. Yup, nababaliw na nga talaga ako at kay Gigi lang ako nagkaganito. Samantala, masaya akong sinalubong ni Shane para ibalita na available ang tito nito mamayang 3 para magkasal la amin. Okay na lahat ha? Punta na lang kayo mamaya sa office ko, sabi ni Shane nang makapasok na kami sa opisina ko dito sa Edison University. Thanks a lot. I owe you one, masayang sabi ko. Wala yun alam naman ng buong barkada, kaung gaano mo siya kamabal, hindi ka naman ilyak sa harapan namin kaung hindi mo siya mahal hindi ba? Ani Shane na maluwang ang pagkakangiti. Kumulot ang noo ko sa sinabi niya. Tumawa naman si Shane nang makita ang aking nagtatakang reaksyon, naalala mo ba nung malasing ka? Kung ano na ang pinagsasasabi mo sa bar, tumatawang sabi nito. What? Wala akong maalala sa sinasabi ni Shane. Ang alam ko lang nalasing ako at ayon sa mga kasambahay namin, si Andrew daw ang naghatid sa akin sa bahay. Naiilig na tumingin sa akin si Shane. Dinukot nito ang cellphone ay may inopen. Sunod ay ipinakita sa akin ang screen ng cellphone na hawak niya at nilakasan ang volume. Kuha ang video na yun sa loob ng bar nung magkaroon kami ng mini-reunion. Kitang-kita dun ang aking pag-iyak habang pinagtatawanan nila akong lahat. Napapikit ako ng mariin nang marinig ang buong usapan. Hindi ko ikinahihiya ang nararamdaman ko para kay Gigi dahil aminado naman akong mahal na mahal ko siya, pero yung pag-iyak ko sa harapan ng mga kaibigan ko ang nakakahiya. Siguradong habang buhay nila yung ipapaalala sa akin, nakakaloko pa ang tawa ni Shane nang tapusin nito ang video. This isn't funny, sabi ko sa kanya. Ikakasal na nga kayong dalawa mamaya. Bakit nahiya ka pa? Dapat nga proud ka dahil finally, in love ka na. Itaas mo ang bandera ng mga may forever, halatang nag-aasar na sabi ni Shane tapos itinaas pa nito ang kamao. Delete it, utos ko sa kanya sa mariin na boses. Nakakaloko pang tumingin sa akin si Shane. Saka na, ipopost ko pa ito sa gay page ng batch natin. #cowboy-turn-softboy, nakangising sabi nito. Kung ibang tao lang si Shane ay babaliwalain ko lang ang sinabi nito. Pero kilala ko itong kaibigan ko. Minsan may pagkasiraulo din itong si Shane at hindi imposibleng gawin nga nito ang banta.
Kaya naman mabilis pa sa 4:00 nilapitan ko ito at inagaw sa kanya ang telepono. Pero mas mabilis siya kaysa sa akin at agad nitong isiniksik ang telepono sa kanyang tiyan habang tawa ng tawa. Akin na yan, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, seryosong sabi ko at tinangkang agawin pa ulit sa kanya yon pero lalo pa itong tumawa. Tinangkapan itong tumakas at mabilis na tumakbo papalabas ng pintuan. Pero naabutan ko siya at dinukwang ko mula sa likuran ang cellphone niyang pilit na isinusuksok sa kanyang tiyan. Sige ka, hahalikan kita ng trade, yung hinding-hindi mo makakalimutan, sabi ko para bantaan ito dahil alam ko kung gaano kaayaw nito sa ganong biruan. Tumawa lang si Shane pero iba na ang tono. Ano ba, irritable sabi nito na mukhang napikon na nga. At dun bumukas ang pintuan at niluwal nun si Gigi. Nahinto tuloy kami sa pag-aagawan tapos bigla na lang nagtatakbo si Gigi. Anong nangyari dun, bakit nagtatakbo yon? Takang tanong nito. Si Gigi ang tinutukoy. Napaigik ako nang maramdaman ang malakas na pagsipa ni Shane sa binti ko, may heels pa naman ito. Habang hinihilot ko binting sinipa ni Shane, kunot-noo akong napatingin sa pintuan at saka ko palang unti-unting na-realized ang nangyari. Baka iba ang pagkakaintindi ni Gigi sa naabutan. At doon ko palang siya dali-daling sinundan. Kuya Andrew, gulat na sambit ko nang makita siyang kasama ni Shane at nakahawak pa sa kanyang braso. Bakit sila ang magkasama ngayon? Yun sana ang gusto kong itanong pero narinig ko ang boses ni Gray na tinatawag ang pangalan ko. Napalingon ako dito at kita kong papalapit na siya sa akin, ganun din si ate. Kaya tinangka kong lumayo. Hahakbang pa sana ako palayo pero humarang sa harapan ko si Shane, kaya napahinto ako kahit gustong-gusto ko nang tumakbo. Wait, I can explain. Anito habang tuwid na tuwid sa pagkakatayo, diretso ang tingin sa akin at mukhang wala talaga itong balak na paalisin ako. Nagpapalit-palit ang tingin ko sa kanila ni Kuya Andrew. Nagsalita si Shane. First of all, di ko type ang boyfriend mo. Wala siyang shut up, narinig ko ang boses ni Gray mula sa aking likuran. Nakalapit na agad siya sa amin nang hindi ko namamalayan. Akmang hahawakan niya ako pero iniwas ko ang aking braso. Naalala ko pa ang naabutan kong landian nilang dalawa sa loob ng opisina. So, bakit ako magpapahawak sa kanya? Tumingin si Gray sa akin nang may pagsusumamo. Baby, it's not what you think, nahinto siya sa pagsasalita nang tumawa si Shane nang labas sa ilong pi ang baduy. Diretsahin mo na, anito at muling tumingin ng diretso sa akin. I'm attorney. Shane Duran, gusto kang pakasalan ng matandang yan at kaya narito ako para ipakasal kayo dalawa. Napaawang ang bibig ko sinabi niya at mabilis na napalingon kay Gray ng buong pagtataka. Mukhang may sasabihin pa sana si Gray pero naunahan naman siya ni Shane. Tibo ako, kaya wag mo akong pagsiselosan, kinikilabutan ako dyan sa imagination mo. Tumataas ang balahibo ko, anitong kinukuskus pa ang braso na animoy diring-diri. Mabilis akong hinawakan ni Gray sa braso. Mukhang binilisan talaga nito para hindi ko na naiwasan pa yun. Mag-uusap muna kami, anito sa tatlo naming kasama saka siya naglakad palabas ng restaurant. Wala akong nagawa kundi ang mapasunod na lang sa kanya habang iniisip ang mga sinabi ni Shane. Dire-diretso si Gray sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa isang commercial space sa parehong building. Binuksan niya ang pintuan at pumasok kami sa loob, pagkatapos ay muling isinara ni Gray ang pinto. Pinasadahan ko ng tingin ang paligid. Mukha itong opisina pero walang tao sa loob. Hindi ko maintindihan kung anong nangyayari o kung bakit kami naririto. Pagbalik ng tingin ko kay Gray mukhang kanina pa siya nakatitig sa akin. Malalim ang kanyang tingin na tila punong-puno ng emosyon, yung bang parang may gusto siyang sabihin pero hindi niya maipahayag sa simpleng salita lang. Hindi ko napaghandaan nang hinapit niya ako sa baywang at hinila palapit sa kanya. Kaya nadikit ang aking katawan sa kanyang dibdib. Napatingala ako dahil sa tangkad niya habang siya naman ay bahagyang yumuko para magpantay ang aming paningin. Gigi, halos pabulong na sabi niya. Mahal na mahal kita, Gigi. Mahal mo rin ako, hindi ba? Sambit niya na titig sa akin pero parang nakikiusap ang boses at paraan ng pagtitig niya sa akin. Ikinagulat ko ang mga salitang narinig at kahit maisama ng loob dahil sa nangyari kanina, hindi ko pa rin maipagkakaila ang aking totoong nararamdaman para sa kanya. Tanga na kong tanga pero mas nananaig pa rin sa akin ang dikta ng puso kaysa takot. Lalo na at nasisilayan ko ang matinding emosyon sa kanyang mga mata na hindi ko basta kayang baliwalain na lang.
Hindi ko alam kung paano sasagot pero marahan akong tumango sa tanong niyang kung mahal ko siya. Nakita ko ang aliwalas ng kanyang mukha na tila nabunutan ng tinik nang makita ang aking pagtango, umagwat siya ng bahagya upang hawakan ang aking magkabilang kamay. Gusto mo bang magpakasal sa akin ngayon din? Nanlaki ang aking mga mata dahil sa sinabi niya. Hindi pa nga ako nakaka-move on sa pagtatapat niya ng damdamin tapos ito pa ang sunod niyang sasabihin. Nang hindi ako makatugon ay inangat niya ang magkabila kong kamay at pinisil ang aking mga palad nang hindi pinuputol ang kanyang tingin sa akin. Dun din naman ang punta natin, bakit pa natin patatagalin, sambit pa niya. Nag-uumapaw ang nararamdaman ko pero hindi ko pa rin magawang magsalita. Ano Gigi, magpakasal na tayo ha? Please, baby, nakikiusap ang tono ng kanyang boses. At kita ko ang panginging ng kanyang mga mata na lalong nakapagpakaba sa akin, kaya mas lalong hindi ko malaman kung ano ang sasabihin. Please, T. Pumipiyok na sabi nito at unti-unti nang namumula ang kanyang mga mata. Alam kong galit ka dahil sa nakita mo kanina, pero pwede bang pakasalan mo pa rin ako? Kahit araw-araw mo pa akong parusahan, tatanggapin ko, basta pakaslan mo lang ako. Anitong parang hirap na hirap sa kanyang nararamdaman. Napakagat ako ng labi at parang gustong pumatak ng aking mga luha dahil natatangay ako sa ipinapakita niyang emosyon. Ayoko siyang nakikitang nahihirapan kaya naman marahan na naman akong tumango. Pagkakita niya sa aking pagtango, hinawakan niya ako sa magkabilang pisngi at pinasadahan niya ng tingin ang aking buong mukha. Walang sabi-sabing hinawakan niya ang likod ng aking ulo sa kamarahan akong siniil ng halik. Hinapit pa niya ang aking bewang para mas napalapit pa kami sa isa't isa habang patuloy siya sa kanyang paghalik. Ubod ng lambing ang halik na yun at parang nararamdaman ko ang nais niyang iparating, pagmamahal at pangakong hindi niya ako bibitawan. Nahinto kami nang marinig kong bumukas ang pinto. Lumingon kami pareho ni Gray at doon nakita ko si Ate Tintin, si Kuya Andrew at si Shane, may hawak itong folder at may nakapaskil na pilyang ngiti sa labi. Kiss the bride agad. Hindi pa nga nagsisimula ang kasal, biro nito sabay pakawala ng tawa. Mabilis akong humiwalay kay Gray. Namula ako at agad na napayuko upang itago ang aking mukha habang tinatakpan ang pisngi ko. Ramdam ko ang pag-ijnit ng aking mukha dahil sa sobrang hiya na nakita ng pamilya ko na may humalik sa akin. Lumapit si ate sa alkin na may dalang maliit na bouquet at inabot yun sa akin. Ek! This is it na. Nakita kong nagpahalik ka, so assume umuo ka na, anyang nakangiti. Namula ako dahil sa sinabi niya. Huwag kang mag-alala, sasamahan kitang magpaliwanag kina inay. Si Gray naman ang pakakasalan mo. Sigurado akong magugulat lang sila sa una pero hindi magagalit, bulong ni ate sa akin. Tumingin siya kina Andrew, Gray at Shane na ngayon ay nag-uusap. Tibo yan, kaya wag ka nang magselos dyan, nakangiting sabi ni ate. Hindi naman ako papayag sa kasal na ito kung alam kong hindi seryoso si Gray sa'yo. Basta tandaan mo, lahat ng ginagawa niya at gagawin pa niya para lahat yun sa kabutihan mo kaya magtiwala ka lang, seryosong sabi ni ate. Tatanungin ko pa sana kung anong ibig niyang sabihin nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang kagalang-galang na lalaki. Uncle, wika ni Shane at sinalubong ang lalaki. Pagkatapos ay ipinakilala kami. Siya pala ang judge na magkakasal sa amin ni Gray. Nagulat pa nga ako nang malamang kumpleto ng mga papel namin dahil matagal na pala itong ipinaayos ni Gray. Nung panahong insecure ako, inaayos na pala niya ang kasal namin. At si Shane na pinagselosan ko, siya pa palang tutulong sa amin na mag-ayos nito. Alright, simulan na natin ito bago may mag-kiss na naman ng wala sa oras, sabi ni Shane habang inaayos ang papel sa mesa. Nasa loob pala kami ng opisina niya na ipinapaayos pa lang. Lumapit sa akin si Gray at nang nasa tapat ko na siya ay marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Pinisil niya yun ng marahan pero sapat na para iparating na nandito na kami sa simula ng bagong yugto ng aming buhay. Samantalang hindi pa rin ako makapaniwala na talagang nangyayari na ito. Maya-maya lang ay magiging Mrs. Toazo na ako. Naging maikli at tahimik lang ang naging seremonya. Ye saw the power vested in me, I now pronounce you husband and wife, tumingin at termango sa amin ang judge. You may now kiss the bride. Tumitig sa mga mata ko si Gray sa kamalambing na ngumiti. Sa harap ng mga kasama namin dito sa loob ng silid, marahang hinaplos ni Gray ang pisngi ko.
Unti-unting lumapit ang mukha niya sa akin at marahan akong ginawaran ng halik. Niyakap niya ako ng mahigpit habang magkalapat ang aming mga labi, kaya naramdaman ko ang kabog ng kanyang dibdib, pareho lang ng sa akin. Marahan siyang kumalas pero nakatitig pa rin sa akin. Asawa na kita. Habang buhay, bulong niya na nakangiti. Hindi ako pwedeng magkamali, may namumuong luha sa sulok ng kanyang mga mata na bahagyang namumula. Mrs. Tuazon na ako, hindi makapaniwalang sabi ko. Para naman kaming nagising sa sarili naming mundo nang lumapat ang kamay ni Kuya Andrew sa balikat ni Gray. Doon pa lang namin naalala na may kasama nga pala kaming iba. Parang ang bilis, sambit ko nang mapag-isa na kami ni ate. Kasalanan mo. Dapat magpo-pros muna siya, kaso magtapis ka ba naman ng tuwalya sa harapan niya? Ayan tuloy, nagkukumahog na magpakasal, panunudyo niya. Nung mag-usap kami ni ate karninang umaga ikinuwento ko sa kanya ang nangyari kagabi pero tinawanan niya lang ako. Dala ko na rin yung request mo, Anya. Kumunot naman ang noo ko. Request? Di ba sabi mo, baka kailangan na niya ng Viagra? Tuloy-tuloy niyang sabi tapos tumatawa pa. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Ate nagjo-joke lang ako, hindi ako seryoso dun, tulirong sabi ko. Out of frustration lang kaya ko nasabi yun. Di naman talaga ako seryoso dun, nakalimutan ko na nga kung hindi lang niya ipinaalala. Huli ka na, mukhang naibigay na ni Andrew sa asawa mo, anito at tumingin sa bandang kaliwa. Nang sundan ko ang tinitingnan niya, nakita ko si Shane at Kuya Andrew na namimilipit sa pagtawa habang si Gray naman ay maihawak na box at naniningkit ang mga matang nakatingin sa direksyon ko. Nabalisa ako at ibinaling ang tingin kay Ate Tintin. Ate para kang key o para sayo. Anya sabay abot sa akin ang paper bag na kanina pa niya hawak. Dumako tuloy dun ang tingin ko. Regalo ko para sa kasal mo, Anya. Napangiti ako at sobrang na-touch sa ginawa niya. Ang bait talaga ng ate ko. Salamat ate, sabi ko sabay tanggap sa paper bag at sinilip ang larman nito. Dinukot ko ito at inangat para mas makita pero laking gulat ko nang makitang linggeri ito. Kaya muli na naman akong pinamulahan ng mukha. Magsasalita pa sana ako pero inunahan na niya ako. Sige na, andyan na ang asawa mo. Mukhang maraming gustong sabihin sa'yo. Ani ate na may malawak ng ngiti bago tumalikod habang si Gray naman ay tuloy-tuloy lang ang hakbang palapait at hindi inaalis ang kakaibang tingin sa akin. Kinabahan ako, baka kasi napikon ito dahil sa sinabi ni ate tungkol sa Viagra. Nang makalapit ito, kinabig niya ako sa bewang saka inilapit ang kanyang mukha sa akin at may ibinulong. Mamaya ka sa akin. Kanina pa tapos mag-shower si Gigi pero hindi pa rin niya magawang lumabas ng banyo ng hotel room. Nasa labas lang si Gray, mas nauna pa itong maligo at alam niyang hinihintay na siya nito para sa kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Suot na niya ang lingerie na bigay ng kapatid na si Tintin at kanina pa siya nakatingin sa salamin. Napakanipis nito at halos kita na rin ang nasa loob. Wala pa naman siyang suot na bra dahil yun ang bili ng ate niya. Iniisip niya na kung hindi siya makatingin ngayon ng tuwid sa sariling mga mata sa refleksyon niya sa salamin, ano pa kaya mamaya kung si Gray na ang kanyang kaharap. Kinuha niya ang isang roba na nakahanger at isinuot upang takpan ang halos hubad na niyang katawan. Kahit paano ay nabawasan ang kanyang hiya saka dahan-dahang binuksan ang pinto at sinalubong siya ng malamlam na liwanag sa loob ng silid. Nakaupo si Gray sa gilid ng kama na naghihintay sa paglabas ng kanyang asawa. Hindi naman ito ang unang beses na may makakasama siyang babae sa loob ng isang silid pero ngayon pa lang siya nakadana na parang hindi siya mapakali. Napatayo siya nang makita si Gigi na lumabas mula sa banyo, balot na balot ito ng roba. Napangiti siya dahil alam niyang nahihiya ito. Lihim na napasinghap si Gigi nang makitang tumayo si Gray at tanging tuwalya lang ang tumatakip sa ibabang bahagi ng katawan. Kahit di mang ilaw, kita pa rin niya ang angkin nitong kakisigan. Parang may mga naliliparang paru-paro sa loob ng kanyang dibdib, lalo na nang humakbang ang lalaki palapit sa kanya. I've been waiting for this night to happen, malambing na wika ni Gray habang titig na titig sa asawa. Batid niya ang tensyon at kabang nararamdaman ni Gigi sa mga oras na ito. Kaya naman nais niyang maging maingat sa bawat galaw upang hindi ito mabigla. Banayad niyang hinaplos ang kaliwang pisngi ni Gigi upang alisin ang kaba nito at para iparating dito ang kanyang pag-iingat. Handa ka na ba? Nagsisiguradong tanong niya.
Marahang tumango si Gigi pero hindi makatingin ng tuwid. Dahang inilapit ni Gray ang kanyang mukha sa kamaingat na hinalikan ang labi nito. Bago pa man siya tuluyang matangay ay kumalas na muna siya. Lumapit siya sa likuran ni Gigi at mula doon, dahan-dahan niyang hinawi pababa ang suot nitong roba hanggang sa tuluyan na itong dumulas at nahulog sa sahig. Kaya naman tumambad sa paningin niya ang manipis na kasuotan ng asawa na halos wala nang maitatago pa sa kanya. Napalunok siya at nabilis na nagising ang kanyang anaconda matapos makita ang magandang hubog ng katawan ng asawa. Gustong-gusto na niya itong hilahin at agad na angkinin, ngunit pinigilan niya ang sarili. Sa halip, dinampian niya ng mga mumunting halik ang balikat nito habang maingat niyang hinahawi ang strap ng lingerie, hanggang sa tuluyan na rin itong dumulas pababa at bumagsak sa sahig. Kaya't tanging lace panty na lang ang nagsisilbing harang sa kasalanan nito. Muling nagwala ang sandata ni Gray nang hagudin niya ng tingin ang bilugang kurba ng likuran ng asawa. Maingat niyang hinawakan sa magkabilang balikat nito upang pihitin paharap sa kanya. Kaya nang magkaharap sila, napalunok agad siya nang tumambad sa kanyang paningin ang nagmamalaki nitong mga bundok. Halatang wala pang ibang nakakaakyat dito maliban sa kanya. Beautiful, buong paghangang usal ni Gray na maihalong pagmamalaki dahil lahat ng nakikita niya ngayon pag-aari na niya. Hindi naman maintindihan ni Gigi kung ano ang kanyang mararamdaman. Nahihiya siya lalo na't diretsong nakatutok ang mga mata ni Gray at kanina pa nito pinagmamasdan ang hubad niyang katawan. Kusang gumalaw ang kanyang mga kamay para takpan sana ang sariling katawan, ngunit pinigilan siya ni Gray at hinawakan nito ang magkabila niyang kamay habang nakatingin pa rin sa kanyang kahubaran. Napapikit na lang siya nang mariin ng yumuko si Gray at maramdaman ang mainit nitong labi sa ibabaw ng kanyang dibdib. Dahan-dahan yung gumapang paikot hanggang sa huminto sa tuktok sa kamarahang sinakop ng bibig. Kasabay nito, ang isang kamay ni Gray ay maingat na humahaplos sa kabilang dibdib. Inangat ni Gray ang mukha at dumiretso ng tayo upang pangkuin ang asawa at dalhin sa ibabaw ng kama. Nang maihiga niya ito, muling nagsalubong ang kanilang mga labi hanggang sa gumapang ang kanyang mga halik pababa, patungo sa iba't ibang bahagi ng katawan nito, marahan at walang pagmamadali. Tila sinusulit ang bawat sandali. Napasinghap na lang si Gigi nang maramdamang nasa puso na niya ang mga labi ni Gray. Huminto sa paghalik si Gray upang hubarin ang natitirang saplot ng asawa. Pagkatapos ay hinawakan niya ang magkabilang hita nito at marahang pinaghiwalay. At sa pagitan ng mga yun, tinungo ng kanyang labi ang pinakatatagong bahagi ng kanyang asawa. Hindi tuloy maintindihan ni Gigi ang mararamdaman dahil nagulat siya sa ginawa ng lalaki. Nahihiya siya pero sa kabilang bahagi ng kanyang utak, nagugustuhan yun ng kanyang katawan at hindi na niya napigilan ng kusang lumabas sa kanyang bibig ang mga mumunting pagkanta. Humigpit ang kanyang pagkakakapit sa kumot ng pakiramdam niya ay maisasambulat na sa kaloob-looban niya at kasunod nun ay ang panginginig ng kanyang buong katawan. Gray, sambit niya sa pangalan ng asawa. Maya-maya pa ay umahon si Gray at pumaibabaw kay Gigi para simulan na ang kanilang pag-iisa. Ready? Mahina niyang bulong sa asawa nang makita niyang tumango ito ay marahan niyang ipinasok ang kanyang sarili, dahilan para mahigpit na mapakapit si Gigi sa kanyang mga braso. Gray, daing nito nang maramdaman ang kirot. Isang beses lang may nangyari sa kanila nung malasing sila. Ilang buwan na rin ang nakaraan, kaya naghilom na ang sugat na idinulot nito. At ngayon, parang naulit na naman yung una. Relax, I'll be gentle. Malambing na sambit ni Gray pagkatapos ay hinalikan sa namamawis na noo ng babae, pagkatapos ay muling sinubukan ipasok ang sarili. Mahirap man ay tiniis ni Gigi ang sakit dahil nais niyang ibalik ang ligayang ipinaramdam ni Gray sa kanya. Mariin siyang napapikit nang bumulusok si Gray sa kanyang loob at tuluyan na silang naging isa. I love you, bulong ni Gray at dinampian ng halik ang noo ni Gigi bago siya nagsimulang gumalaw sa ibabaw. Maingat at pinipigilan niya ang sarili dahil nais niyang maging mahalaga ang bawat sandaling ito, ang una at pinakabanal nilang pag-iisa bilang mag-asawa. May pagnanasa mang kumakawala, mas nangingibabaw pa rin ang kanyang respeto at pagmamahal para sa asawa. Marahan ang kanyang bawat ulos. Sinabayan yun ng halik ng bulong ng haplos sa pisngi. Sa bawat pagbayo at sa bawat pag-imbay ng kanilang mga katawan, ramdam niyang unti-unti na ring bumibigay at nagpapaubaya si Gigi. Hindi lang dahil sa tiwala kundi dahil sa init na kapwa nila nararamdaman ngayon. At nang sa wakas ay magpantay na ang kanilang nararamdaman, sabay na rin silang naghahabol ng hininga.
Doon na niya tuluyang pinakawalan ang sarili at sa huling ulos ay sabay nilang narating ang rurok ng tagumpay. Ilang sandali pang nanatiling nakayakap si Gray kay Gigi nang hindi gumagalaw. Ramdam niya ang kabog ng puso nito sa kanyang dibdib habang pareho silang naghahabol ng hininga. At nang medyo bumalik na sa normal ang kanilang paghinga, marahan hinawi ni Gray ang buhok ni Gigi at hinalikan ito sa gilid ng mukha, kasunod ay sa labi. I love you, bulong ni Gray. I love you too. Mahinang tugon ni Gigi, nakapikit at may maliit na ngiti sa labi. Nang marinig yun ni Gray, niyakap niya ito ng mas mahigpit habang isang bagay ang kanyang napagtanto. Na ngayon lang niya naramdaman na ganito pala ang pakikipagniig kapag may kasama itong pagmamahal. Yung totoo, buo at hindi yung katawan lang ang nagpapaubaya, kundi maging ang kanilang mga puso. Liwanag mula sa bintana ang dumampi sa mga mata ko nang magmulat ako ng mga mata, kaya napapikit muli ako sa kamarahang umuna. Ramdam ko pa rin sa aking katawan ang bigat sa nagdaang gabi. Ang lamig dito sa kwarto pero mainit pa rin ang balat ko, hindi dahil sa kumot kundi sa katawan na nakayakap sa akin, si Gray. Ramdam ko ang hubad niyang katawan na nakayakap mula sa aking likuran. Ang isang kamay nito nag-sleepwalk na naman. Nakapatong na naman ito sa ibabaw ng isang dibdib ko kagaya ng dati pero ang kaibahan nga lang ay wala na akong nararamdamang guilt o pangamba dahil asawa ko na siya at alam kong walang masama kung ginagawa namin ito. Isa sa mga bagay na hindi ko na kailangang alalahanin pa. Hindi ko na rin kailangang tanungin sa aking sarili kung ano nga ba talaga ang nararamdaman niya para sa akin. Inamin niya mismo na mahal niya ako. At kagabi, ramdam ko ang pagmamahal na yun. Isa sa mga bagay na nabunot sa isip ko, kaya kahit mabigat ang katawan ay magaan naman ang aking pakiramdam. Maingat akong kumilos at pumihit paharap sa aking asawa. Kinilig ako sa salitang asawa, feel na feel ko yun. Pakiramdam ko tuloy ang haba ng buhok ko, kapapagupit ko pa lang nung isang araw. Nang nakaharap na ko ng tuluyan sa kanya, at pinagmasdan ko ang kanyang mukha, bahagya pang ang nakabuka ang bitbig nito, magulo ang buhok at napakapayapa ng kanyang itsura. Parang may sariling utak ang aking hintuturo ng daha itong umangat at maingat na lumapit sa kanyang mukha, habang sinusundan ang tangos ng kanyang ilong mula tulay hanggang dulo na hindi lumalapat sa kanyang balat. Si Gray naman, marahang kumilos na tila nagising, kaya dali-dali kong ibinaba ang aking kamay at saka muling pumikit. Ngayon lang kasi ako ulit nakaramdam ng hiya, lalo na at naalala kong pareho kaming walang suot ngayon. Parang hindi ko siya kayang tingnan sa mata, lalo pag naaalala ko ang ginawa namin kagabi. Naramdaman ko na lang ang banayad na paghalos niya sa pisngi ko. Sunod ay ang pagdampi ng labi niya labi ko. Pagkatapos ng halik ay niyakap niya ako, saka isiniksik ang hita niya sa pagitan ng mga hita ko. Nakadikit ang dibdib niya sa akin, at dahil sa init ng balat niya naging komportable ako. Ang sarap sa pakiramdam at hindi ko na namalayan na muli na naman akong dinalaw ng antok. I love you, narinig kong bulong niya bago ako muling nakatulog. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatulog muli. Basta naramdaman ko na lang na parang may nakatingin sa akin kaya nagmulat ako. Mukha agad ni Gray ang nasilayan ko pagbukas ng aking mga mata. Nakatagilid siya paharap sa akin. Good morning, nakangiti niyang sabi. Bigla tuloy akong na-conscious at dali-dali akong nagtalakbong kumot. Nakakahiya baka may muta pa ako sa mata. Habang conscious na conscious ako, siya naman ay narinig kong natatawa. Dali-dali kong nilinis ang aking mga mata at saka dahan-dahan lumabas sa kumot kahit ayoko pa sana. Late na ako sa school, unang salitang nasabi ko. Nahihiya ako na baka ungkatin niya ang nangyari kagabi kaya inunahan ko na siya. Huwag ka na munang pumasok, honeymoon natin ngayon, malambing na sabi nito. Napapikit ako. Kahit pala anong sabihin ko, dun din mapapapunta ang usapan namin sa iniiwasan ko. Pero ngayon ka lang namnan absent, wika ni Gray. Sabagay, unang beses lang naman kaming mag-honeymoon. Isang araw lang naman at sisiguraduhin kong hindi na masusundanan pa ang absent ko, kung hindi rin naman importante ang dahilan. Naninibago ako sa sitwasyon ko ngayon. Ganito pala ang may asawa, kailangang lagi kayong magkasama. Kasi pati sa pag-shower ko, hindi pumayag si Gray na hindi siya kasama. Nahihiya at naiilang pa nga ako nung una, lalo na nung siya mismo ang magsabon sa akin, at nagkaroon pa siya ng dahilan para gumapang ang kamay niya sa iba't ibang parte ng aking katawan. Mabuti na lang at hanggang pag-shower lang ang nangyari sa aming dalawa,
kahit ramdam ko at kita ko ang pagpipigil niya. Pero yun ang akala ko. Dahil paglabas namin ng banyo, nagpatuyo muna ako at nagtapis na lang ng tuwalya habang inaayos ang damit na aking susuotin. Nagulat na lang ako nang yakapin niya ako mula sa aking likuran at nagsimula siyang halikan ako sa aking balikat. Ramdam ko na hindi simpleng halik lang ang nais niyang mangyari dahil kakaiba ang init at paraan ng pagapang ng labi niya sa aking balat. Gray. Please, pabulong na sabi nito. Diba, behave naman ako kagabi. Malambing na sabi niya tapos parang inaakit pa ako. Ang sinasabi niyang behave siya ay hindi niya ako binigla at isang beses lang may nangyari sa amin kagabi dahil nakita niya kung gaano ako nasaktan. Kaya naman nakontento na siya sa isang beses lang na pagniniig namin. At ipinagpapasalamat ko na kahit hindi ko yun hilingin sa kanya, kusa at sarili niya yung desisyon. Kagabi kasi pakiramdam ko, parang first time ulit na may nangyari sa amin dahil sobrang akong nahirapan. Bukod sa isang beses lang at matagal na yung nangyari sa cottage, kaya naghilom na ang sugat. Ngayon, napatunayan kong totoo nga ang balita tungkol sa kanya, Anaconda. Hanggang ngayon nga, nararamdaman ko pa. Hindi na natuloy ang aking pagbibihis at nauwi na naman kami sa isang mainit na pag-iisa, at muli ay naroroon pa rin ang kayang pag-iingat na ako ay masaktan. Kagaya ng gustong mangyari ni Gray at syempre, gustong-gusto ko rin, buong araw nga kaming magkasama sa araw ng honeymoon namin. Wala naman kaming ibang pinuntahan kundi dito lang sa loob ng hotel. Wala rin kaming ibang ginawa kundi magbiruan, magtawanan, nood ng kain tapos balik sa biruan. Paulit-ulit lang pero hindi ako nagsasawa sa aming ginagawa. Isa lang ang napagtanto ko, napaka-gentle niya. Ibang-iba sa kung paano ko siya unang nakilala. Isang beses lang niya ako ginalaw, kagabi tapos isang beses lang kaninang umaga. Hindi niya ako minamadali. Kaya naman damang-dama ko ang totoong pagmamahal at pag-aalalaga na ipinapakita siya sa akin. Wala akong nararamdamang pagsisisi sa aking naging desisyon. Although, may guilt pa rin sa utak ko dahil inilihim namin ito sa aking mga magulang. Pero kapag kinausap na namin sila, alam kong kaya ko na silang harapin at panindigan ang aking naging desisyon. Kapag kaya na ng schedule, uwi tayo sa Batangas. Kakausapin ko sina Itay, wika ni Gray habang kumakain kami sa restaurant ng hotel na tinutuluyan namin. Natuwa ako sa sinabi niya at the same time ay kinabahan din. Paano ang parents mo? Tanong ko sa kanya. Sasabihan ko rin sila pagbalik natin, tugon ni Gray na hindi ko nakikitaan ng kahit anong pagkabahala. Hindi kaya sila magalit? Kasama natin sila sa bahay tapos hinidman lang natin sila nasabihan, nag-aalalang tanong ko. Umiling si Gray at mahinang natawa. Baka nga magpa-party pa si Mom kapag nalaman niya, anitong natatawa. Napangiti naman ako dahil sa sinabi niya. Si Chair, si Dad, tanong ko. Believe me, walang problema sa kanya. Yung mga kaibigan mo, nasabi mo na ba sa kanila na kasal ka na? Naakin ka na, tanong ni Gray sa akin sabay pakawala ng ngiti. Hindi pa, pag nagkita kita na lang ulit kani. Siguradong magugulat sila, sagot ko. Uy, hindi niya binanggit si Jeff, mukhang nawala na ang pagsiselos nito. Dahil ba kasal na kami? Pero gusto kong makita kung talagang nawala na nga talaga sa kanya yun. Pero kay Jungkook sinabi ko na. Akala ko nga titigil na siya pero ewan ko ba dun, umaasa pa rin. Nabaliw na sa pag-ibig, sabi ko at lihim na natatawa. Hindi napigilan ni Gray ang tumawa kahit meron pa itong ninunguya. Tinakpan niya ang bibig tapos ay nilunok muna ang pagkain saka siya nagsalita. Malas lang niya dahil mas mabilis ako kaysa sa kanya, anitong hindi mawala-wala ang ngiti. Wow, confident talaga, sa isip-isip ko. Siguro pareho lang kami ng nararamdaman. Ngayong kasal na kami, parang wala na akong maramdamang pangamba tungkol sa mga babaeng umaaligid sa kanya. Bakit pa? Ako nga itong pinakasalan niya. Kaya naman pakiramdam ko, ako ang pinakamaganda at pinakamasayang babae sa araw na ito. Pero kahit gaano pa man kasaya ang araw na ito, kailangan pa rin naming bumalik sa mansion kinahapunan. Wala ang parents ni Gray, nasa Cebu daw ang mga ito. Bukas pa ng umaga ang dating ng gabing yun sa mansion, sa silid na niya ako natulog kinabukasan, nakaalis na siya nang magising ako. Bigla ay nakaramdam ako ng lungkot pero napawi din agad yun nang makita ko ang isang malaking baukwet ng bulaklak sa ibabaw ng table. Wala pa yun kagabi
hindi ko pa nalalapitan, kinikilig na agad ako. Mabilis akong tumayo ng kama at agad na nilapitan ang mga bulaklak. Binuhat ko yun, halatang may konting wisik pa ng tubig ang mga talulot nito, kaya lalo itong nagmukhang fresh. Ang ganda! Parang ako lang, blooming din pareho kasing nadiligan. Mas una siyang nagising at umalis ng bahay. Akala ko porke umalis na siya sa hospital, ay hindi na siya ganung kabusi. Pero parang ang dami pa rin itong ginagawa. Ako rin naman, bisi-bisihan. Kailangan ko na ring bumalik sa school. Naalala ko pa ang sabi ni na Itay, na baka pag nag-asawa na raw ako ay mawala ako sa focus. Pero sa tingin ko mali sila dun. Actually, mas inspired pa nga akong pumasok ngayon dahil mas maaliwalas na ang aking pag-iisip at hindi na ako distracted sa kung ano bang tunay na namamagitan sa amin ni Gray. Nakipagkita ako sa mga kaibigan ko para sabay-sabay na kaming mag-lunch at para sabihin sa kanila ang aking magandang balita. Tiyempuhan ko pa kung paano ko ipapasok sa usapan namin ang tungkol sa aking pagpapakasal. Nung una, akala ko ay parang napakadali lang nung sabihin. Pero ngayong nasa harapan ko na sila, ang awkward pala. At nang sisimulan ko na ay naunahan pa ako ni Nika na magsalita. Saan ka ba galing kahapon? Wala pang 1 week may absent ka na agad, puna nito sa akin. Ano kasi ti? Nag-date kayo ni Doc no? Absent din siya kahapon kayo ha, tudyo ni Nika. Ito na yung tamang timing para sabihin sa kanila ang balita. Inangat ko ang aking kamay at hinawakan ang wedding ring na nasa aking palasingsingan na ni hindi man lang nila napansin. Tapos ay tipid akong ngumiti. Ganito kasi yun gosh, bulalas ni Santi kaya nahinto ako sa pagsasalita. Napatingin tuloy kaming tatlo sa kanya. Nakaharap ito sa kanyang cellphone at kanina pa nagbo-browse. Napano ka? Tanong ni Jeff. Tumingin si Santi kay Jeff at inabot ang kanyang cellphone dito. Kinuha naman yun ni Jeff at tiningnan ang screen. Kita kong nag-iba rin ang reaksyon nito tapos ay tumingin sa akin. Napakunot ang noo ko at curious na inagaw sa kanya ang cellphone. Sabay pa namin yung tiningnan ni Nika. Anito. Mabuti na lang blurred ang mukha mo, Gigi, sabi ni Santi. Bigla ay parang mga dagang naghabulan sa aking dibdib at dahil sa matinding kaba matapos makita ang nasa cellphone niya. Nakapaskil sa social media ang litrato namin ni Gray na nasa harap ng hotel, habang-habang ang braso niya ay nakakawit sa aking bewang malawak ang mga ngiti ni Gray at malinaw ang kanyang mukha habang blurred naman yung sa akin. Breaking, innovated here, former doctor turned university. Katumbas equals professor, spotted dating his own student. Nag-alala ako, hindi lang para sa akin, kundi para na rin kay Gray. Napaka-pribado niyang tao. Low profile lang ito at kahit anak pa siya ni Chairman Tuazon ay hindi ito nagpapakilala sa publiko kaya hindi mo makikita ang litrato nito sa social media. Wala nga itong social media account dahil iniiwasan itong makilala ng publiko. Tapos ngayon ay biglang lalabas ang litrato nito at ang masaklap dahil pa yun sa skandal. Baka magkaproblema ito sa trabaho. Umalis ito sa pagdodoktor dahil ito ang pinili niyang karera tapos walang pang 1 linggo baka ikapahamak pa niya. Kasal na nga kami pero chismis pa rin ito. Hindi ba't ikaw yan Gigi? Tanong ni Nika. Ako nga, magkasama kami kahapon, tugon ko, naku, ang susunod niyan, hindi na blurred ang mukha mo sa litrato, wika ni Santi. Are you okay? Tanong ni Jeff nang makita ang matinding pag-aalala sa akin mukha. Tumango ako. Nag-aalala lang ako kay Gray, baka magkaproblema siya sa trabaho, tugon ko. Saglit na tumaas ang kilay ni Santi. Wow, dati ninong lang, ngayon first nam na talaga, tudyo nito. Napanguso naman ako sa sinabi nito. Lumingalinga muna ako sa paligid. Katatapos lang naming kumain ng lunch at nasa ilalim na kami ng puno. Wala namang ibang tao rito kundi kaming 4 lang. Bumuntong hininga ako at saka mahinang sinabi sa kanila ang aking balita. Kasal na kami, sabi ko. Parang may dumaang anghel tapos ay sabay-sabay na napatingin sa akin ang mga ito. Ano ulit yun? Paki-explain, wika ni Santi. Nagpakasal kami, sabi ko sa kanila. Nanlaki ang mata ng tatlo. Ano? Oh my God. Halos sabay-sabay na sabi ng mga ito. Congrats, sabi ni Jeff na nakangiti. Sunod ay si Santi naman ang sunod na bumati.
Congrats, Gigi. Hindi ako makapaniwala pero congrats pa rin. Sobrang dami nang itinanong ng tatlo sa akin. Akala mo mga reporters. Sa huli ay masaya naman sila para sa akin. Nang magpaalaman kami ay saka ko binuksan ang cellphone ko at hinanap sa social media ang litrato na ni Gray at mabilis kong yung nakita. Mabuti na lang hindi ako naka-uniform. Grabe naman, pati pribadong buhay kailangang ungkatin para ano. Kinakabahan talaga ako, baka bukas pati mukha ko nakapaskil na rin. Idadial ko pa sana ang telepono para tawagan si Gray at itanong sa kanya kung nakita na niya ang mga litrato nang may tumawag sa akin. Nang tingnan ko, number yun ni Gray kaya agad kong sinagot. Baby, nasan ka? Bungad niya agad pagkasagot ko ng tawag. Nasa school. Si Mang Mario ang susundo sa'yo ngayon. Hindi na kita masusundo, may kailangan lang akong gawin, dahil ba sa mga litrato natin, diretsang tanong ko sa kanya. Biglang natahimik sa kabilang linya. Maya-maya pa ay muli siyang nagsalita, nakita mo na, parang gulat na tanong niya sa akin, base sa tono ng kanyang boses. 0 o ngayon lang tugon ko. Dinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Don't worry, okay. Maya-maya lang wala na yun. Inaayos na ng AT team yun. Innova pa ba, magagaling ang AT nating dun. Ikaw naman yung inaalala ko eh. Yung mukha mo ang nakita ng lahat. At saka paano na ang trabaho mo. Kasi simula mo palang baka magkaproblema ka tapos, I told you, don't worry about it. I'm totally fine, Anya. Hindi na lang ako sumagot kahit nag-aalala pa rin ako para sa kanya. At tama siya, maraming magagaling na AT sa Innova. Speaking of, hindi muna ako pumasok sa trabaho this week dahil unang linggo naming sa college. Friday na ngayon at next week na lang kami babalik sa trabaho. Maya-maya pa ay nasa labas na ng gate si Mang Mario at sinusundo na ako. Hindi na nga ako nasundo pa ni Gray kahit siya ang nakatoka today. Sa bahay na kami nagkita ni Gray. Naninibago pa rin ako na magkasama na kaming dalawa sa iisang silid bilang mag-asawa, pero mas masaya naman ang puso ko ngayon. Gabi na at katatapos ko lang maligo. Nasa loob naman ng banyo si Gray, nag-shower. Bago matulog ay kinuha ko muna ang laptop ko saka naupo sa kama. Sisilipin ko lang ang bagong design na ginagawa ko para sa Innovatech. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Gray na nakatapis lang ng tawel ang ibabang parte ng katawan. Ang bango niya, amoy na amoy ko siya ang pwesto ko. Lumapit siya sa kama kasunod na upo sa tabi ko saka sumilip sa ginagawa ko. Yan na ba ang bagong project mo? Tanong nito. Tumango ako. Para sa cardiac implant naman ito, mas risky, mas technical, sagot ko habang tutok ang mga mata sa laptop. Successful yung Ervosurg at ang alam ko, pinupulido lang ng mga experts ang machine para masigurong walang problema kapag inilabas na sa market. At itong ginagawa ko ngayon ay design naman para sa bagong project na Ervosurg 2. Wala akong alam sa nginiiring pero kung kailangan mo ng input para sa medical side pwede mo akong tanungin. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Noted doth, wika ko. Tapos na ako sa pag-check ng design. Nagtitingin-tingin na lang ako sandali sa social media upang tingnan kung may picture pa kami ni Gray online. Mukhang nabura na nga kagaya ng sinabi ni Gray kanina. Napansin naman ni Gray kung anong tinip ko sa search. Malaki na masyado ang project mo, may pasok ka pa sa school kaya hindi mo na dapat yan inisip pa. Ako nang bahala pagdating sa mga ganyan, anya habang panay ang haplos sa aking buhok. Napabuntong hininga lang ako. Gusto kong maniwala na okay lang ang lahat pero hindi maalis-alis ang pag-aalala ko. Siguro dahil hindi lang talaga ako sanay na pati pribadong buhay ko nauungkat ng ibang tao. Nag-alala lang ako kanina nung makita yun. Sino kaya yung walang magawa at pati ikaw kailangang pagtripan? Yung pahaplos-haplos niya sa buhok ko ay napalitan ng paghalik naman sa gilid ng braso ko. Ano kayang purpose nila bakit kailangang i-post yun? Ang alam ko konti lang ang nakakaalam ng tungkol sa ating dalawa sa company. Sabi ni Renz higher officials lang naman ang sinabihan ng dad mo. Pero yung mga regular employee hindi nila alam bakit sa ay wag mo nang problemahin yun. Ang alalahanin mo ay kung gumaling na bayang yan, anito at mabilis na lumipat ang halik sa aking tenga. Anong yan? Tanong ko kahit alam ko naman kung anong ibig niyang sabihin. Yang tinurukan ko. Nang tumingin ako sa kanya,
iba na ang ngiti niya, may ibig sabihin. Mas sumiksik pa siya sa akin at hinawakan ang aking biwang. Baka kailangan mo na ng follow-up check-up, patuloy niya. Hindi ko tuloy mapigilan ang hindi mapangiti. No thank you, hindi ka na doktor, kunyari pakipot muna. Hindi ako nagpa-practice pero may lisensya pa rin ako, kaya pwede pa rin akong mag-practice privately. Exclusive lang sa iyo, pilyong sabi nito. Napakagat ako ng labi, kinikilig na naman kasi ang kifay ng lola mo. Isiniksik ni Gray ang kanyang mukha sa lig ko, tapos ay hinlik-halik niya yun. Narinig ko pa siyang bumulong. Magaling na ba? Pwede na ulit? Medyo masakit pa rin, pero ang yomi ng asawa ko syempre kakayanin. Ewan, pigil ang ngiti na sabi ko. Sumilay ang ngiti sa labi ni Gray na makita ang reaksyon ko. Kinuha niya ang laptop ko saka isinara, tapos ay ipinatong niya sa side table na isang dukwang lang niya. Pagkatapos ay muling ibinalik ang atensyon sa akin. Naramdaman ko ang mainit niyang hininga sa balat ko. Sa halip na magsalita, hinalikan niya ako sa labi habang marahan na niya akong naihiga. Muli ay ipinaramdam namin ang pagmamahal sa isa't isa bago kami nakatulog ng gabing yun. Kinabukasan maaga na namang umalis si Gray ng mansion. Muli ay nagising na naman akong wala siya sa tabi ko. Ngayon araw na ito, may general physics isa class ako. Feeling guilty tuloy ang nararamdaman ko dahil sa mga kumalat na picture kahapon. Habang naghihintay sa pagdating ni Gray dito sa lecture hall, tumabi muna ako sa mga kaibigan ko para makipagkwentuha pero syempre ako ang laman ng usapan. Ang galing ng AK natin no. Burado lahat ng pictures, wika ni Santi. Ikinuwento ko sa kanila kung anong ginawa ni Gray. Don't be surprised. Kilala ang Innovatech pagdating sa technology, sabi ni Jeff na nakaupo sa next to Santi. Pasalamat ka na lang talaga at blurred ang kuha mo. Kasi kung nagkataon, sikat ka na ngayon dito sa school. Sa labas nga narinig kong yun ang pinag-uusapan, kwento ni Nika. Tumigil kami sa pag-uusap ng may pumnasok na may edad na babae na kasalamin. Natahimik ang lahat nang magtungo ito sa unahan, ipinatong muna nito ang mga gamit sa desk saka tumikim. Good morning. I'm Professor Norma Rivera, and I'll be your substitute professor for General Physics ISA for the time being. So I'm counting on your cooperation while I'm here, pakilala nito. Substitute. Bakit? Anong nangyari kay Gray? Hindi ko magawang mag-alala para sa kanya. Napatalsik kaya siya? Wag naman sana. Hindi ba pwedeng excuse na mag-asawa naman kami? Buong klase ay siya ang iniisip ko hanggang sa makaalis ang teacher. Nako, baka nga totoo ang chismis kaya wala si Dr. Tuazon. Narinig kong bulungan ng estudyante sa harapan ko habang nagliligpit na ako ng mga gamit ko. Nagkatinginan tuloy kami ni Nika na katabi ko. Bigla akong kinabahan sa narinig. Kung totoo man yun, ang swerte naman ni girl, wika ng isa sa mga nag-uusap. Sinabi mo pa. Imagine, sobrang gwapo ni Dr. Tuazon tapos tagapagmana pa pala ng Innovatech. Hindi ko rin akalain na billionaire pala ang professor natin. Kung sino man yung girl na yan, sana all na lang ipang drama lang no, billionaire's romance. Bakit parang kinikilig pa sila samantalang ako kinakabahan? Bigla kong naramdaman na may kumalabit sa braso ko, sinika na may pilyong ngiti. Inlapit nito ang mukha sa akin para bumulong. Sana all, sabay kurot sa tagiliran ko. Alinlangan akong napangiti sa kanya. Hindi ko kasi alam kung matatawa ba ako sa sinabi nito o kakabahan. Nag-aalala man ako kay Gray, hindi ko na lang muna siya tinawagan. Baka inaayos pa nito ang gusot, ayoko namang abalahin siya. Mamaya na lang ako magtatanong pag-uwi ko. Kagaya kahapon ay si Mang Mario na ulit ang susundo sa akin. Doon ako naghintay sa main gate. Habang wala pa si Mang Mario, tumayo muna ako sa ilalim ng puno. Marami kasing tao sa waiting shed. Mula sa pwesto ko, pakiramdam ko parang may nakatingin. Lumingon ako sa palig pero mga estudyante lang ang naglalakad at mga sasakyang nakaparada. Nagpalinga-linga pa ako nang matanaw ko ang paparating na ang sasakyang dinadrive ni Mang Mario, kaya naagaw na nito ang atensyon ko. Malayo pa ay naglakad na ako palapit sa gilid ng kalsada. Kinawayan ko si Mang Mario nang malapit na siya at nang huminto ang sasakyan sa harapan ko ay sumakay na agad ako. Pagpasok pa lang namin sa loob ng bakura ng mga Tuazon, napansin ko agad ang pamilyar na sasakyan na nakaparada, kay Danica yun.
Anong ginagawa niya rito? Pinuntahan ba niya si Madam? Ngayong narito na siya, pagtutulungan na naman ba nila akong paalisin? Pero sa mga ipinakita sa akin lately ng biyenan ko, parang hindi naman ganun ang gagawin niya kung sakali. Kapapasok ko pa lang sa loob ng bahay, naririnig ko na agad na may sumisigaw sa receiving area. Huminto ako sa paghakbang nang makilala ang pamilyar na boses na yun, na galit na galit. Boses yun ni Danica. Tumuloy pa rin ako. Hindi ko alam pero parang bigla akong nag-aalala para kay Madam kahit alam kong close naman silang dalawa. Tita, you promised me na pagbalik ko ng bansa, wala na ang babaeng yan. Niwala ka man lang sinabi kung ano na bang nangyayari sa dalawang yan, sigaw ni Danica, sabay turo sa akin nang makita akong papasok. Napalingon tuloy si Madam sa direksyon ko. Alam mo bang pinagtatawanan ako ng mga kasama kong modelo dahil sinabi ko na sa kanila na fiance ko si Gray at ikakasal na kami tapos may kakalat na litrato ng dalawang yan online. Nakatayo lang si Madam, kalmado pa rin pero halata sa mukha na inis na ito. Danica, wala akong obligasyon na i-report sa iyo ang bawat galaw ng anak ko, wika ni Madam. Mapaklang natawa si Danica. Pumayag lang naman ako nung una dahil akala ko fling lang ang mga yan. But it's been a while, nandito pa rin ang babaeng yan. At tinotolerate mo pa, gigil pa ring sabi ni Danica at hindi mapagod-pagod sa katuturo sa akin. Wala akong magagawa kung mahal siya ng anak ko. May sariling utak si Gray. Hindi ko na siya papakialaman sa kung sino ang gusto niya. Ginawa ko na yan noon dahil akala ko sa'yo titino ang anak ko. Pero kahit anong gawin ko, hindi ka talaga magustuhan ni Grayson. So ano to? Susunod na lang kayo sa trip niya. Baka nakakalimutan niyo malaki ang share ng pamilya ko sa kumpanya niyo. Bakit hindi niyo siya takutin na hindi niyo ibibigay sa kanya ang kumpanya kung hindi siya papayag? Sa tingin mo ba may pakialam ang anak ko? Mas gusto pa nga niyang magdoktor kesa magpatakbo ng kumpanya. So, sa tingin mo matatakot natin siya? Frustrated na naglakad si Danica palayo kay Madam. Akala ko ay aalis na ito pero lalapit lang pala siya sa akin. Danica, tawag sa kanva ni Madam nang makita palapit ito sa akin. Ikaw namang babae ka, alam mong may fiancé na si Gray pero ipinagsisiksikan mo pa rin ang sarili mo. Alam mo namang hindi ka bagay sa fiancé ko, bakit hindi ka nalang bumalik sa kung saan probinsya ka napulot ni Gray? Siyempre, hindi naman pwedeng hindi ako sasagot. E di si Gray ang kausapin mo, inis na sagot ko sa kanya. Namula ang mukha si Danica sa inis matapos marinig ang sinabi ko. Mukhang napikon yata. Itinaas nito ang kamay at akmang sasampalin ako nang biglang may magsalita mula sa pintuan. Touch SB wife and you'll regret it, malakas na boses ni Gray ang narinig namin. Napalingon ako sa may pintuan at nakita ko si Gray nakadarating lang, naka-business suit ito. Madilim ang kanyang mukhang nakatingin sa direksyon namin ni Danica. Para nanang napako sa kanyang kinatatayuan si Danica nang marinig ang sinabi ni Gray. Yung pagsampal sana niya sa akin ay hindi na natuloy. What did you say? Tanong ni Danica habang nanginginig ang boses. Naiwan pa sa ere ang kamay nito. Hindi sumagot si Gray. Sa halip ay humakbang ito at nag-aalalang lumapit sa akin at inilayo agad ako kay Danica ng ilang hakbang. Hinawakan niya agad ako sa magkabilang braso at saka ako sinipat-sipat. What did you say? Tanong muli ni Danica mula sa likuran, habol ang tingin kay Gray. Pero hindi pa rin siya pinansin ni Gray na anim no walang naririnig. Panay lang ang hagod niya ng tingin sa akin. Are you okay? Tanong niyang nag-aalala. Tumango lang ako. Son, totoo ba ang sinabi no? Tanong ni Madan. Humarap si Gray sa kanyang ina nang marinig itong nagsalita. Yes mom, we're married. Really, hindi makapaniwalang tanong ni Madam. Pinakasalan ko na si Gigi. I love her kaya kung may plano kayong ireto na haman ako sa, mabilis na umiling si Madam saka ngumiti kahit andun pa rin ang gulat sa kanyang mukha. No son, I'm so happy for both, malakas na sumigaw si Danica kaya nahinto sa pagsasalita si Madam. Are you guys serious? I can't believe this, lalo ka na tita, patuloy ni Danica na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Humarap si Madam kay Danica at tumingin dito na tila nang hihingi ng pangunawa. I'm sorry, iha. I told you, hindi ko kayang pigilan ang gusto ng anak ko. Gagawin niya ang gusto niya at wala na kaming magagawa pag nagdesisyon na siya, ani Madam sa mababang tono.
Really tita, you're choosing the trash over me? Mapaklang natawa si Danica. Pagkatapos ay nasundan ng isang malutong na tawa, yung tawang tila ng uyam, saka ibinaling muli ang tingin kay Madam. Bakit pa ba ako nagulat? Pareho nga lang pala kayo ng babaeng yan na basura. Mga utusan. Kung hindi rin naman kay Gray hindi ako magtiyatiga na pakitunguhan ka, nang uyam na sabi ni Danica, saka muling nagpakawala ng isang malutong na tawa. Biglang sigaw ni Gray sabay turo niya sa pintuan. Ngayon ko lang nakita siya na ganito kagalit. Parang hindi siya ang Gray na nakasanayan ko. Eksakto namang pumasok ang isang lalaki at gulat na gulat sa nadatnan, si Chairman. What's going on? Tanong nito sa malamig na boses pero andun ang pagkaotoridad. Nang makita ni Danica ang chairman ay ito naman ang binalingan niya. Did you approve this, Tito? Wika ni Danica na mukhang mas nagalit pa yata. Hindi naman agad nagsalita ang chairman, hindi naintindihan ang nangyayari sa nadatnan niya. Nagpakasal sila kahit nagpapaplano na ang mga pamilya natin na pagkasunduin kami ni Gray. Did you allow it? Muli ay galit na tanong ni Danica. Hindi sumagot si chairman, sa halip ay bumaling ang tingin niya sa aming dalawa ni Gray. Una kay Gray, sunod ay sa akin kaya bigla akong kinabahan. Halata sa mukha nito na wala pa rin itong alam. Bago pa man ito sabihin ang gustong sabihin at narinig baming lahat ang boses ni Danica. Don't worry, anya na tumatawa pero nandun ang galit. Makakarating ito kay Dad. Ihanda niyo na rin yung mga sarili niyo. Isusumbong ko kay Dad ang lahat ng ito. At kapag nangyari yun, tinuro niya kaming nakapaligid sa kanya. Samantalang si Gray ay mahigpit lang na nakahawak sa akin. Siguradong malaking pinsala ang gagawin niya sa kumpanya niyo. Sana lang kayanin niyo ang consequences. Good luck sa pamilya niyo. Dinampot ni Danica ang mamahalin niyang bag at padabog na binitbit. Humarap muna ito sa akin. At ikaw na social climber ka, akala mo naka-jackpot ka na. Kasama ka ring maghihirap ng pamilya ng pinakasalan mo, wika pa nito sa katumalikod at humakbang palayo. Akala ko pa nung una ay lalabas na ito pero naglakad ito palapit sa sangmamahaling vase at yung ang kanyang pinagdiskitahan. Dinampot niya ito at sa kaubod ng lakas na ibinato sa sahig. Walang sino man sumita sa kanya, lahat ay nakatingin lang sa kanyang pagwawala saka ito tuluyang lumabas ng bahay. Tahimik lang kaming lahat na sinusundan siya palabas. Hindi pa man nagtatagal na nakaalis si Danica mukhang hindi pa rin matatapos ang problema. Dahil sa pwesto kung nasaan kami ay kitang-kita naming napayuko si chairman habang hawak nito ang sariling dibdib na tila nahihirapang huminga. Napatuon pa ang kamay nito sa gilid ng console table na malapit lang sa kanya. Eduardo, napakalas na sigaw ni Madam. Nagtatakbo siya papalapit sa kanyang asawa. Dad, usan ni Gray, mas mabilis ang kilos niya at tumakbo palapit sa kanyang ama. Kinuha agad nito ang braso ni chairman bago pa man ito tuluyang natumba. SABV Wing, Newman Hospital. Tahimik sa buong koridor ng hospital at maliwanag ang ilaw mula sa overhead panels habang may ilang mga nurse na dumaan. Pareho kaming nakaupo ni Madam sa isang mahabang waiting bench habang yakap nito ang sarili. Kanina pa ito walang tigil sa pag-iyak. Yung hawak niyang panyo at basang-basa na sa dami ng iniluhan niya. Nakatayo naman si Gray sa gilid nito. Tahimik lang ito habang hinahagod sa likod ng kanyang ina. Samantalang ako ay tahimik lang na lumuluha. Nagigilty ako sa nangyari. Pakiramdam ko kasi ako ang punong dulo kung bakit nagkaganito. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi kami nagkakilala ni Gray. Kung hindi niya ako pinakasalan, baka hindi magagalit si Danica, wala sanang tensyon kanina at hindi magkakaganito ang biyenan kong lalaki. Napapikit na lang ako habang pumapatak na naman ang luha. Tinakpan ko ang aking bibig para hindi lumabas ang aking paghikbi. Silang dalawa ang mas dapat kong inaalala dahil sila itong mas nasasaktan kaya ayoko nang makisabay pa sa kanila. Baby. Are you okay, si Gray? Napamulat ako. Nakalapit na pala siya sa tabi ko. Umupo siya sa tabi ko at niyakap ako ng maghigpit. Mas lalo pa akong nakonsensya dahil ana nito ang nasa AFV, pero ako ang kanyang inaalo. Everything's gonna be okay, bulong niya. Hindi ko na napigilang hindi sabihin sa kanya ang bumabagabag sa isip ko. Kung hindi dahil sa akin, wala sana sa AFV si Dad. Pumipiyok na sabi ko at pinipigilang mapaiyak.
Naramdaman kong hinalikan niya ako sa gilid ng aking ulo. Huwag mong isipin yan. Wala kang kasalanan, okay, Anya at niyakap pa ako ng mas mahigpit. Kumusta ka? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Trying to be strong para sa inyo ni Mom, Anya. Strong para sa amin? Para sa akin. I'm fighting dahil nandito sa tabi ko ang nagpapalakas ng loob ko, malambing niyang sabi sa kabila ng kanyang pag-aalala. Don't blame yourself, my dad's condition is. Nahinto siya sa pagsasalita ng bumukas ang sliding door ng ACVV at lumabas mula roon ang isang doktor na may kasamang nurse. Wait, sabi sa akin ni Gray saka ito maingat na tumayo para lapitan ang doktor. Ganon din si Mommy Matilda, nagmamadali itong humakbang palapit sa doktor. Sumunod naman ako dahil gusto ko ring malaman kung kumusta na ba ang kondisyon ni Chairman. Dossie, tanong agad ni Gray, how is he? Tinanggal ng doktor ang kanyang face mask. I need to speak to you, Dr. Tuazon, anito sa mahinahanong tono. Sinulyapan ni Gray ang kanyang ina. You can speak in front of SV Mom, anito. Marahang tumango ang doktor pagkatapos ng sinabi ni Gray. His heart attack was serious. Your father's heartbeat stabilized, but still unconscious. He's now in coronary EFE. Napakapit si Madam sa kanyang dibdib pero tahimik lang. Agad naman itong niyakap ni Gray para alalayan. The next few hours will be crucial, dagdag pa ng doktor. We are preparing for possible intervention, or maybe bypass. But we still need to wait and monitor his response to medication first. Tumingin ang doktor kay Gray. We discussed before that he has a progressive coronary blockage. Kumala si Madam sa braso ni Gray at saka nagsalita. We discussed, tanong nito na parang litong-lito. Hinarap ito ng doktor. Your husband knew about this and chose to manage it conservatively, paliwanag nito. And Dr. Tuazon has been on the loop since the last diagnosis. Nilingon ni Mommy Matilda si Gray. Son, usal nito. Marahang tumango si Gray. I'm sorry Mom pero nakiusap sa akin si Dad. Ayaw niyang mag-alala ka. Parang biglang nanghina ang tuhod ng biyenan ko at napakakapit bigla sa aking braso para hindi mabuwal kaya mabilis ko siyang inalalayan para hindi tuluyang matumba. Mabilis din ang naging kilos ni Gray. Marahan niyang kinuha ang ina at inalalayan ito para dalhin sa mas safe na lugar. Dahil this patient si Chairman kaya may reserved private room sa pamilya, dun dinala ni Gray ang kanyang ina. Ilang minuto pa bago tuluyang kumalma si Madam. Hindi ito hysterical pero nanginginig ito kanina. Pero ayos na siya ngayon at kanina pa siya kinakausap ni Gray. Lumapit sa akin si Gray pagkatapos nilang mag-usap. Baby, sabi niya sa mahinang boses. Umuwi ka na muna sa bahay, dun ka na magpahinga. Hindi ka rin naman makakatulog dito, anito. Tumingin ako sa kanya. Ikaw, tanong ko. Dito na muna ako. I'll stay the night, hindi ko sila mailwan. Ikaw na muna ang bahala sa bahay, mahinahong sabi niya. Napatingin ako sa kanya. Ikaw, dito na muna ako. I'll stay the night. At least naibantay siya. Nilingon ko si Madam na nakaupo sa gilid ng kama. Tumingin siya sa akin. Gigi, pakisabi kay Nerissa, yung emergency language ko sa kwarto ko, ilabas na. Alam na niya kung ano yun. I-ready niya agad at ipapakuha ko na lang. Kailangan ko yun ngayong gabi ang mga yun para may pamalit akong danit, anito na tila pagod na pagod. Ang tinutukoy niyang Nerissa ay ang matagal na nilang mayordoma. At yung emergency language ay mga gamit na pang out of town, kompleto na sa personal na mga gamit-damit hanggang sa toiletry. Sige po, ako nang bahala, tugon ko. Maya-maya pa ay dumating na si Mang Mario para sunduin ako. Humalik muna sa akin si Gray, text mo sa akin kapag nakauwi ka na. And please decide to rest at wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, bilin niya bago ako tuluyan umalis.